Security and Exchange Commission. Ang BCBP din po is fully recognized by the Archdiocese of Manila and all dioceses where it's operated nationwide. Ang BCBP is a body of Christian men and women whose upbringing, education, training, and current life situation have placed them in a midst of marketplace. We are bound together by the commitment to instill values, Christ-like values, and purpose to make this value filtered down to the mainstream of the market culture. There are over 100 BCBP chapters and outreach located in strategic business centers in key cities and municipalities all over the Philippines. So, in short po, ang BCBP is instilling Christ-like values sa ating marketplace. So, muli po, good morning po at saka welcome po sa BCBP. So, brothers, para po to you, our breakfast sharer for today. He is under the CLP 13, year 2014, a teacher in profession, and also a businessman. Past handled is AGL, Action Group Leader. May Ninong, Sir Andrew, Brother Andrew Daguhoy. Magandang umaga, brothers. Good morning. God is good. All the time. All the time. God is good. Okay. Ako po ang inyong kapatid, Bong, or Andrew, as may real name, Daguhoy. Isang guro at isang kapatid na lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong makapagbahagi ng aking life testimony sa umagang ito. Bilang teacher, sa araw-araw pong hinaharap ang maraming tanong. Pero sa ngayong umaga, hindi po ako matuturo. Ako ang estudyante na patuloy na tinuturuan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsubok, paghihintay, at tahimik na pag-asa. Nais kong simulan ang aking pagbabahagi ng salita ng Diyos mula sa Kawikaan, chapter 2, verses 3 to 5. Pagsikapin mong hanapin ang tunay na kaalaman, ang pangunaway pilitin mong makita at masumpungan. Kung gagawin mo ito, maunawaan mo ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Pero unti-unti kong natutunan na ang Diyos pala hindi lamang bibigay ng sagot. Siya ang mismong kasagutan. Ang tema ng aking life testimony sa umaga ito ay ang pagtitiis ay daan sa masaganang biyaya. Dahil sa bawat luha may aral. Sa bawat paghihintay may layunin. At sa bawat pagsubok may nakalaang biyaya sa tamang oras ng Diyos. Narito naman ang tatlong highlights mula sa aking life testimony. Una, sa kabila ng hirap at responsibilidad bilang panganay, natutunan ko ang tunay na halaga ng tiyaga, disiplina, at pagmamahalan sa pamilya. Kalawa, sa pinakamadilim na yugto ng aking buhay, naranasan ko ang depresyon at takot, ngunit natutunan kong umasa at kumapit sa Diyos upang makabangon. At ikatlo, sa pamamagitan ng BCBP at pagsunod sa Panginoon, nagkaroon ako ng bagong buhay na puno ng biyaya, direksyon at kapayapaan para sa aking pamilya. At narito, pagtuloy na aking kwento. Bilang panganay sa 10 magkakapatid, maaga akong natutunan na ang buhay ay hindi tungkol sa paglalaro, kundi pagtulong upang mabuhay.
Mula sa pagkabata, katuwang na ako ng aking mga magulang sa gawaing bahay at sa bukid. Sa pagtatanim at maging sa pagpapastol ng kalabaw. Sa una, tila maganda ang lahat. Dahil maliit pa ang aming pamilya. Pero habang nadadagdagan kami, dumadagdag din ang bigat sa balikat ng aming mga magulang at pati na rin sa akin. Hindi na sa noon ay hindi namin nakalang maabot, lalo na bilang mag-asawang nagsimula sa wala. Sa bawat biyayang natanggap, mas lalo namin naramdaman na wala kaming pag-aari, lahat ay galing sa Panginoon. Kaya magaan para sa amin ni Jane ang magbahagi at tumulong sa pamilya. Dahil naranasan namin kung paano kami mga Diyos. Ang pagpapala pala ay hindi para ipunin, kundi para ipasa. Subalit, kahit sa gitna ng mga biyaya, hindi pa rin nawala ang pagsubok. Noong 2018, tumanaw ang aking ina. Sobrang masakit. Parang nabunot ng isang bahagi na aking pagkatao. Pero sa pagkatao ito, hindi na ako nagkulong sa sarili kong lakas at takot. Ramdam ko ang pagkilos ng Diyos sa gitna ng pagdadalamhati. Dahil sa BCBP na ang sentro ng aming buhay ang Panginoon. Hindi lamang sa panalangin, kundi sa bawat desisyon, relasyon, at direksyon ng pamilya. Sa mga kapatid na laging handang na malalay, sa mga nagpaunlak ng unang imbitasyon, sa mga patuloy na nagdarasal para sa amin. Ibos ng aming pasasalamat. Ang BCBP community ay hindi ilang organisasyon para sa amin, kundi isa sa pinakamahalagang biyayang binigay ng Diyos sa aming pamilya. Dating imposible ay nagiging himala. At hanggang ngayon, ipatuloy kaming namumuhay sa biyaya o sa biyaya ngayon. May kapayapaan, may direksyon, at may pusong handang maglingkod. Sa paglingon ko sa mahabang daan na aking tinahak, mula sa hirap ng kabataan, sa bigat ng responsibilidad bilang panganay, sa matinding pagsubok sa aking pag-aasawa at pagiging ama, hanggang sa pagbangon at pagbagong buhay, kasama ang Panginoon, napagtanto ko na ang bawat luha, bawat paghihintay, bawat pagkadapa ay hindi nasayang. Lahat ay may tinuturo, may inuhubog, at may inihanda ang Diyos sa tamang panahon. At mula sa aking mga pinagdaanan, ito po ang apat na pinakamahalagang aral tungkol sa aking puso. Una, ang kahirapan ay hindi hadlang sa kinabukasan. Ito ang naging pundasyon ng aking karakter. Lumaki akong kapos, kulang sa pagkain, baon, at pagkakataon. Pero natutunan ko ang mga tunay na yaman na hindi pera, kundi disiplina, tiyaga, at pagmamahalan sa pamilya. Ang hirap pala ng buhay na hindi para paghirapan, hindi para pahirapan ka, kundi para patatagin ka sa mga laban. Kalawa, ang mga sugat na hindi nakikita, ang pinakamabigat, but God can heal what the world cannot. Naranasan ko ang depresyon, takot, pakiramdam na ako'y nag-iisa. Walang gamot na gumana, walang sagot na dumating agad. Pero doon ko nakita, kapag ang tao sumuko, si Lord ang umaagapay. Hindi man instant ang kailangan, pero unti-unti niyang pinupuno ang puso ko ng lakas at pag-asa. At katlo, ang pamilya ay hindi perfecto, pero ito ang unang lugar kung saan kumikilos ang Diyos. Naranasan ko ang tampo, galit, at pagkakaiwalay sa aking sariling magulang. At pagkatapos ng aking panganay na anak. Pero ang Diyos ay Diyos ng paghihilom. Sa tamang oras, binigay niya ang pagpatawad, pagtanggap, at pagbubuklod. Ngayon ko nakita ang pamilya pala ay hindi iniiwan,
inaalagaan ng Diyos. At ika-4, kapag ang Panginoon ang naging sentro ng dating imposible ay nagiging biyaya. Simula na makapasok kami sa BCBP, nagbago ang direksyon ng aming buhay. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa presensya ng Diyos. Sa bawat desisyon, ang dating nagsimula sa wala, nagkaroon ng negosyo, sasakyan, at higit sa lahat, kapayapaan. Napatunayan ko, hindi sapat ang pagsisikap lang, kailangan ang pagsuko sa Diyos. Mga kapatid, kung may isang bagay na pinatunayan ang buhay ko, ay may pahiwatig ang Panginoon na hindi natatapos ang kwento kapag mabigat ang pinagdaanan. Kapag di na imposible na, doon niya ipapakita ang kanyang himala. Kaya huwag tayong bibitaw dahil ang Diyos na bumago sa buhay ko ay siya rin Diyos na kumikilos sa buhay natin ngayon. Bago ang tapos, nais ko lamang ibahagi sa inyo ang mabilisan lang ang isang malaking biyaya na ibinagkaloob ng Diyos sa akin o sa amin. Noong Hunyo 2022, sa tahimik na pamayanan ng Barangay Manggarin, nagkaroon kami ng pagkakataong makabili ng lupa na halos 1 hektarya. Hindi naging madali ang paglalakbay na ito. Puno ng maingat na pagbabudget, pag-iipit ng sinturon, at walang sawang pag-iipon upang maabot ang simpleng pangarap. Kasama rin dito ang tuloy-tuloy na panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Sa kabila ng lahat, naniwala kami na ang bawat pagtitiis ay may kapalit na biyaya. Sapagkat ang Diyos ay tapat at hindi kailanman papabaya. Pagkatapos namin mabayaran ng lupa, damang-daman namin ang kanyang pagkabay. Kagad namin pinatuyuan ng maliit na bahay at isang simpleng kubo na nagsilbing pahingahan tuwing kami pumupunta sa bukid. Bagamat maliit, puno ito ng pagmamahal at pag-asa na balang araw ay magiging higit pa. Sa tulong ng aming anak, unti-unti itong lumaki at nagiging mas matibay, mas malawak, at mas maaliwalas. Isang tahanan na puno ng alaala ang pagsisikap, pagtitiis at pagkamisa. Ngayon, matapos ang maraming taon na pagdesisyonan naming doon na manirahan. Sa lugar na may sariwang hangin, katahimikan, at tunay na kapayapaan. Kapayapaan ng isip. Ang aming tahanan sa barangay o sa Manggarin ay patunay na kapag ang Diyos ang kasama, walang imposible. Ang kanyang biyaya ay dumarating sa tamang oras. At ang bunga ng pagtitiis na may pananampalataya ay tunay na masagana. At sa aking pagtatapos, nais kong ibahagi ang salita ng Diyos mula sa Matthew chapter 6 verses 33-34. Kaya hanapin ninyo muna ang kaharian at katarungan ng Diyos, at ibibigay din sa inyo ang lahat ng ito. At huwag alalahanin ng bukas, sapagkat bahala ang bukas sa kanyang sarili. Sapat na ang bawat araw sa sariling hirap ito. Muli, ako ang inyong kapatid, Bong Dagohoy. Magandang umaga po sa inyong lahat, and God bless. Maraming salamat po, Brother Bong, sa napaka-inspiring talabuhay. Tayo salita sa pamamagitan ng iyong talambuhay sa mga sulat ni Santiago chapter 1 verses 2 to 4. At ito ang kanyang sinabi: Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok.
Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Maraming salamat, Bro Bong, at kasama mo sa Ninjola to. Nakita ko talaga yung kanyang pinagdaanan. Buti na isama ko sa kanila sa Buruanga at nakita ko gaano kataki ng Panginoon sa kanila. So, maraming salamat sa iyong pagbibigay ng life sharing testimony. So, tanggapin mo ang binigay sa atin ng community at ipakita mo kung ano yung mga laman niyan po eh. Chocolate. Ilalagay mo sa bagong bahay mo.